Opo, sa gitna nga po nitong laban natin kontra sa manumalyang flood control projects, may isa na pong naaresto, yung isang district engineer nga dyan po daw sa Batangas na nagtangkang manuhol kay Congressman Leviste. Ano naman po ang reaksyon po ninyo doon ng partido? Well, magandang development po yan. Ngunit katulad po ng sinabi ni Congressman Leviste mismo, hindi yan po ay isang tauhan lang. Puppet lamang yan. Hindi kanyang pera yan. And there are bigger fish behind that district engineer. Di ba sabi nga ni Congressman Leviste, that person is very, very popular daw. Yung nag-utos doon sa district engineer. Sana pangalanan na rin ni Congressman Leviste. Marami pa po yan. At yan ay isa lamang. I'm sure there are dozens of them sapagkat hindi naman po lulusot ang isang flood control project kundi rin po may participation ng DPWH from its inception. Sa design pa lang ng project, sa bidding pa lang hanggang mag-inspection po ang mga inhinyero ng DPWH at sabihin tapos ang proyekto according to specifications, hindi po mawawala ang participation ng DPWH. Kaya nga po may mga nagbibiro, iba na daw ang ibig sabihin ng DPWH ngayon Ang ibig na daw sabihin daming pera, walang hirap. Opo. Attorney, huling issue na lamang po dito nga sa issue o sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dyan po sa ICC dahil ilan nga kaugnay nga po sa nalalapit na confirmation of charges hearing ng ICC case ng dating Pangulo, may panawagan ng abogado ni FPRRD kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nais ngang makipag-negosasyon kay PBBM. Ano ho ba ang masasabi po o reaksyon ng partido tungkol po dito? Bagamat ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang aming pinuno, siya ang chairman ng PDP sa ngayon, ay kami po ay pinauubayan na po namin sa kanyang abogado, si Attorney Kaufman, ang kanyang depensa. And kung may tiwala po sa kanya ang pamilya ni Pangulong Duterte, of course, we will defer to the preferences of our chairman and his family. Nakipag-ugnayan na ho ba ang abogado ni FPRRD po sa partido para makipagtulungan at subukan na pakiusapan ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. patungkol nga po doon sa hiling na sana itumulong pauwin na balik dito ang dating Pangulo sa Pilipinas? Very consistent naman po ang panawagan namin sa PDP na pauwiin na. In fact, last month or so ago, ay nagkaroon po kami ng malawakang symposium doon sa headquarters ng PDP sa Santa Mesa kung saan yan nga po ang topic namin, which is bring him home. At hanggang sa ngayon po, yan ang aming panawagan and we are exerting all efforts allowed under the law para mabigyan ng pressure ang ating gobyerno at ang gobyerno ng Netherlands at ang ICC na pauwiin na o at least bigyan ng temporary liberty si Pangulong Duterte. Ayan. Attorney, siguro huling mensahe po ninyo para sa ating mga kababayan na nanonood, nakikinig po sa mga oras na ito. Ang huling mensahe po namin sa PDP, sa ating mga kababayan na nagmamahal sa ating bansa at ayaw ng anomalya. Mga kasama, ito pong flood control is only the tip of the iceberg. Kung may kasangkot ng mga contractors, DPWH officials at pati na ang mga miyembro ng House of Representatives, flood control pa lang po ang pinag-uusapan natin. Marami pa pong isinagawang proyekto ang DPWH with the participation of our congressmen. May mga tulay pa, may mga kalye pa, may mga gusali, yung sinasabi ni Mayor Magalong na mga riff-rapping, mga cat's eye. Dapat po lahat yan ay imbestigahan sapagkat ito pong modus operandi sa flood control, sa amin pong palagay, we have very strong reasons to believe, yan din po ang ginagawang formula sa lahat ng proyekto kung saan may contractor, may partisipasyon ng DPWH at
mayroon pong involvement ang mga miyembro ng House of Representatives. So, dapat po ito parang cancer eh. And we have to root it out at our cost. Hindi pwede pong ginagamot ang cancer ng aspirin o ng mefenamic acid. Kailangan po dyan radical surgery na dapat pong isagawa sa lalong madaling panahon. Kung hindi po, talagang wala na pong mangyayari sa ating bansa. Ayan po, Attorney, maraming salamat po sa inyong oras at sa pagbibigay po ng impormasyon ngayong umaga. Sa ulitin po, mabuhay po kayo. Ingat po. Anytime po, maraming salamat po and God bless. Ayan po mga kababayan, si Attorney Ferdinand Topacio, Deputy Spokesperson po ng Partido Demokratiko Pilipino.